Awit 92 verse 1. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa tuktuging salteryo, sa magandang himig ng tuktuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Yahweh, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, tunay nga po na sa umagang ito ay narito kami upang ipahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan. Tunay nga po, Ama, salamat po sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa isang linggo sa aming mga buhay. Sa patuloy na pag-iingat mo, patuloy po na pagpapahiram mo ng aming buhay at kalakasan sa pang-araw-araw naming ginagawa. Tunay nga po na ikaw ang aming Diyos, na tunay na aming sinasamba. Dalangin namin anuman yung aming mga problema, anuman yung aming mga dinadala sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin ito. Ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat isa na yung mga anak. Gayon din po, pinagkakatiwala namin ang gawaing ito hanggang sa matapos, ang aming tagapagsalita, ang lahat ng mga awit, lahat, Panginoon, na may parte sa gawaing ito, ay tunay nga po na sa iyo namin ipinagkakatiwala. Ano man, Panginoon, ang mga pagsubok na aming kinakaharap, alam namin na sa iyo lamang ang makapagbibigay ng lahat ng bagay ng solusyon sa anumang problema na mayroon kami. Ingatan mo po kami at pangunahan at alam po namin na ang lahat ng aming mga panalangin ay iyong tinutugon. Dalangin namin ang aming mga kapatiran na wala pa rito, ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Salamat po aming Ama sa patuloy na pag-iingat mo at paggabay mo po sa amin. Sa iyo ang pinakamataas sa kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Magandang umaga po sa bawat isa. Tinatawagan po namin ng praise and worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli dinala na naman tayo ng ating Panginoon sa dakong ito upang sama-samang magpuri sa Kanya. Amen po? At ito po ay matuturing na isa ring miracle kasi tayo ay nagising, tayo ay may panibagong buhay at kalakasan para ibigay sa Kanya. Kaya tayo po ay sama-samang magpuri sa Panginoon. Atin po siyang awitan ng buong sigla, buong puso, buong kalakasan. Love, love, tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Hanap-hanapin kita sa upuan mo. Aawitin natin ang awiting katulad nito. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Ikot po tayo, kamayan po natin ang ating mga kapatiran. Atin po silang batiin. Ayan, isang tapik lang po sa balikat, mga kapatid. Malaking bagay po sa ating lahat. Amen? Hanap-hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo.
love, tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Ayan. Tunay po na isang miracle din ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano? Kasi kahit hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoon, minahal niya tayo, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan at binigyan ng pag-asang magkaroon ng buhay na walang hanggan. For free. And that's a miracle. Diba? Kasi sa panahon ngayon, wala nang libre eh. Kahit yung malunggay ng kapitbahay, binibili na natin. Dati pinamimigay lang. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy natin itanghal ang Panginoon sa ating mga buhay, ang kanyang mga kamangha-manggang gawa para sa atin. Ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Minsan pa kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpala
Jesus. Oh, amen. Praise you, God. Let's continue to worship the Lord. Let's open our mouth to sing for Him. And let's clap our hands. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Kadakilan ng Diyos na hari, aking ihahaya. Kakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Hanga-hanga mong pagkilos, aming inasam. Inasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ng awit ay magpasalamat. Ay magpasalamat sa Ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Hanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. makapangyarihan O Panginoon, mong gawa. napaka-makapangyarihan mo. Hallelujah! Pupurihin ka. Pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Thank you, Lord, sa kadakilaan na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Minahal mo kami ng lubos kahit hindi kami karapat-dapat. Kaya, Panginoon, karapat-dapat lamang na Ikaw ang itanghal namin sa aming buhay sa lahat ng kamangha-mangha mong gawa, Panginoon. Hallelujah. Lumalapit, nagsusumamo, inanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y tatagpuin. Malapit, nagsusumamo. hindi na nais, banal na presensya mo.
pagsam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y tatagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko, kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko, kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko, kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siya, gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itatas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siya, gabay, Aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang sa buhay ko'y kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. ang pagmamahal mo ay Walang katulad, walang katulad, Panginoon. We praise you and we thank you for your love. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang.
salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga kahanga-hanga mong gawa, Lord God. We are always in awe of you. You are our awesome God. You are our miraculous God. Ikaw po, Panginoon, ang siyang laging tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ikaw po ang aming rock of salvation, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi maipaliwanag ng aming mga labi ang mga kahanga-hanga mong gawa, Panginoon. Ang mga pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, and amen, and amen. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Patuloy po tayong magbalik ng ating pagpapasalamat sa Panginoon at patuloy natin kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, aming pong kinikilala, aming Panginoon, ang iyong walang hanggang kabutihan sa aming lahat. Nagpapasalamat kami dahil higit sa aming mga inaasahan ang iyong palaging pagtugon sa aming pong mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iba't ibang mga bagay na kapahayagan ng aming pagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng kagalingan at kalakasan sa mga panahon na kami po'y nakakaroon ng karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng katugunan sa mga panalangin. Salamat po sa mga answered prayer, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-iingat, proteksyon, sa mga paglalakbay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kaaliwan, kagalakan, sa panahon na kami nalulumbay at nalulungkot, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagsama sa aming lahat. Salamat po maging sa mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na katulad ng sinasabi ng iyong mga salita, hindi lamang sa panahon ng kagalakan kami marapat magpasalamat, kundi sa lahat ng panahon ng buhay, even doon sa panahon ng suliranin at pagsubok, marapat ka naming pasalamatan dahil mayroong layunin ang lahat ng mga bagay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, narito ang iyong mga anak na nagpapasalamat sa iyo. Anumang bagay ang pinagpapasalamat ng puso ng bawat isa, sa iyo po namin ito tinataas. O dakilang Ama, patuloy mo pong likain sa puso namin ang naising ikay aming pasalamatan sa lahat ng bagay na aming pong natatanggap sa aming pong mga buhay. Purihin ka po at naman sa pamagitan po ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawal sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong basbas at pagpapala. Yan. So, ngayong umaga po ang ating topic ay nasa tema po na ang a Christmas Miracle. Yan. So, a Christmas Miracle. No, at ang ating title na ibinigay sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga ay ito po, When Life Takes a Wrong Turn, You Need a Miracle. No? When life takes a wrong turn, you need a miracle. No? Sa pagka ang buhay daw po ay hindi tugma o hindi naakma doon sa ating inaasahan, kailangan natin ng himala sa ating mga buhay. So, siguro mamaya makaka-relate tayo doon sa mga bagay na ating matutunghayan sa ating pong mga pagbubulay-bulay. Kung kayo po may mga Biblia, inyo pong buksan sa aklat ni Mateo, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 25. Matthew, chapter 1, verse 18 to verse 25. No, pwede nyo pong sundan dito po sa ating mga talata na ipopost po sa ating pong PowerPoint. Okay, so simulan po natin sa verse 18. Sinilang si Jesucristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao, si Jose, na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay
sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot sapagkat napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang papangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Yan, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. So we are very familiar po sa talata na ating binasa ngayong umaga. No, ito yung first hand na notice kay Joseph doon sa kanyang love life, no, sa kanyang papasuking marital life kay Maria. No, so alam natin yung story, si Jose ay nakaantabay sa kanilang paghahanda, sa kanilang gagawing iisang puso o iisang dibdib. So typical sa lahat ng mga nagpapakasal, yung paghahanda. Siyempre, yun naman po yung pinaghahandaan talaga. Hindi po tayo basta-basta napasok sa buhay mag-asawa na ganun-ganun lang. No? Lalo ngayon na medyo mahal ang presyo ng bigas. Mahirap mag-asawa. Kaya siguro si Pastor Joseph, wala naman siya dito, no? Pag-chismisan natin, nahihirapang mag-decide na mag-asawa kasi mahirap daw yung buhay. No? Bukod doon, lagi niyang pinipilit na walang spark. No? Pero hindi ako naniniwala na walang spark. No? Ayaw lang ni Pastor Joseph. Yan. Pero purihin po ang Panginoon. No? Sa unang story na ito na pinakita sa unang Pasko, makikita natin na meron itong significance sa buhay ng isang taong umaasa at naghahanda din sa kanyang buhay sa bawat araw. So sanay po tayo na nagpaplano. We made plans sa ating buhay at sanay din tayo minsan, no, somewhere along the journey ng ating mga plano sa buhay, no, things took a wrong turn. Parang nagkakaroon ng problema. No, nagkakaroon ng konting problema, minsan medyo malaking problema, no, na parang yung ating mga pinaplano sa buhay ay naiiba. No, maaring sabihin natin, ano ba yung mga different na karanasan ng mga tao sa panahon ngayon? No, maaring kung babalikan natin yung pandemic time, o bago mag-pandemic, no, meron ng recession. Ibig sabihin, meron ng mga naluluging mga negosyo, kumpanya, kaya nagkakaroon ng tanggalan sa trabaho. And alam din natin, during the time ng pandemic and after, immediately after the pandemic, talagang naging totoo yung bagay na yun sa maraming mga tao. Marami ang nawalan ng trabaho. So talagang ang hirap. No? If we have plans sa buhay, para sa ating sarili, sa ating pamilya, no, talagang iibahin yung buhay natin sa pamamagitan ng mga wrong turn na iyon ng buhay. No, maaring hindi natin inaasahan na minsan dumating sa ating buhay yung masamang balita sa ating kalusugan. No, those who have experienced illness, no, yung nagkaroon ng cancer, no, naka-experience ng iba't ibang mga karamdaman na tayo po, maging yung ating pamilya ay nabigla sa mga bagay na yun ng ating mga buhay. No? Iniisip din ng marami na
maaring lalaki yung ating mga anak na mahusay, maayos, o halos perpekto. Pero marami din po yung nabibigo, lalo sa panahon ngayon. Kasi alam natin, iba yung generation na lumalago o lumalaki sa panahon na ito at kailangan ng lalong extreme na pagsubaybay at patnubay. So, life has taken a wrong turn. At sa mga wrong turn na yun ng buhay, sa mga bagay na yun ng buhay, kadalasan, ang kailangan na lang natin ay yung himala na ibibigay ng Diyos. Amen? No? Hindi ko po alam kung kayo ay nakaka-relate dun sa mga ganung mga pagkakataon ng buhay. Yung para bang pag nasukol ka na ng buhay, yung pagbabago o yung biglaang pagbabago, no? Kailangan na lang nating maniwala doon sa himala na gagawin ng Diyos sa atin. And for some, no, kailangan nila agad-agad yung himala na yun ng ating Panginoon. No? If you are defeated by sickness or illness, no, di ba? Talagang kadalasan umiiyak na tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan yung minamahal ko sa buhay. No, wala na po kaming inaasahan kung di ikaw lang, yung himalang gagawin mo sa amin. So, what do I do when life seemingly takes a wrong turn and I need a miracle? Ano ba yung gagawin natin kapag parang hindi yata tugma sa inaasahan natin at sa pinaplano natin yung mga bagay na dumarating sa ating buhay at kinakailangan natin yung himala na gagawin ng Diyos. So ngayon pong umaga, no, susubukan po nating pag-usapan yung mga bagay kung papaano tayo makakaranas ng mga himala na gagawin ng Diyos lalo sa panahon na ito na tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. No, kaya ang title nito, Christmas Miracles, di ba? Ano ba yung mga mahimalang bagay na gagawin at ginagawa ng Diyos sa buhay natin at paano ito pinakita sa buhay ni Joseph o ni Jose na unang nakaranas ng mga miracles na to sa buhay niya. So, ano ba yung usually ating makikita? No, we should point out na yung mga miracles na ito ay hindi usually dumarating sa atin ayon sa ating inaasahan. No, yung bang parang kadalasan kasi ang tao kapag umaasa sa mga bagay na hinihingi sa Diyos o inaasahan sa Diyos, ito'y merong sariling standard. No, gusto ko Panginoon ay ganito, gusto ko yung ganito, no, inaasahan ko na ganito yung ibibigay sa akin ng Lord. No, kung halimbawa ikaw ay umaasa ng kaloob ng isang asawa o isang mapapang-asawa, iisip ka ng ng mga katangian ng isang mapapang-asawa, no, yung marunong mamalansya, mahusay maglaba, no, magaling magluto, di ba? Yung mahusay magtiklop, no, magaling magwalis ng sahig, ano pa ba? Magaling maglinis ng bahay, yung lahat na, no, yung wala ka nang gagawin. Hindi umasa. Hindi naman po gano'n, no? Mali po 'yun. Na yun lang yung gagawa, yung ating mapapang-asawa. Pero we set standards. No, sa lahat ng bagay na ating inaasahan sa Panginoon, we set our own standards. No, para bang inaabangan natin yung himalang pagkilos ng Diyos na para bang isang regalong nakabalot sa paborito nating pambalot. No, isang regalo na ibibigay sa atin na inaasahan natin na malaki, maganda o magarbo. No, nakaaya-aya sa ating paningin. No, pero tandaan natin na yung himala ng Diyos o yung miracle ng Diyos, it is always wrapped better or bigger doon sa ating inaasahan sa buhay. Amen? No? Amen po ba? No? Kung kayo po ay nakaranas ng mga miracles ng Lord sa buhay natin, di ba? Kadalasan umaasa tayo sa isang bagay na isinet natin base sa ating standard. Pero yung ibinibigay ng Diyos, most of the time, higit pa doon sa standard natin. No? Higit pa doon sa standard na sinet natin. No? Para bang ito yung ninanais mo na gagawin ng Diyos sa buhay mo, pero hindi pala yun
higit pa doon yung pinaplano ng Panginoon sa ating mga buhay. Of course, kung ating iuugnay sa pananalangin, no, may kanyang pagtutugon ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. At kahit na sabihin natin na para bang mas maliit doon sa aking hinihingi yung binigay ng Diyos, it is the most and the very big thing na gagawin sa atin ng Diyos. No? Yun yung ibibigay ng Panginoon. No, meron po sa Biblia, no, there is someone in the Bible who made the same discovery at Christmas time. No? Nakita niya yung katotohanan ito sa buhay niya sa panahon ng Kapaskuhan. At ito po ay yung ating pinag-uusapan ngayon, si Jose o si Joseph. No, ngayon pong umaga, sa isang simpleng pagtalakay o pagbubulay-bulay, ay ating pong titingnan yung mga practical lesson on what to do when it seems life has taken a wrong turn and we need a miracle. No? Maaring ito yung miracle na ating hinahanap sa nagdaang mga araw, or it might be one you will be in need of tomorrow. Maaring bukas kailangan mo yung miracle na ito o yung himalang ito, or it's just might clear the way for your Christmas miracle today. Maaring ngayon, yung himalang iyon na ibinibigay ng ating Panginoon o ibibigay ng ating Panginoon. So remember the 4 important things about life. Ano ba yung mga bagay na ito na mahalaga sa ating buhay? Una, life is not always what it seems. Life is not always what it seems. Ang buhay po ay hindi lagi doon sa ating inaasahan. No, yung buhay natin, hindi ho lagi doon sa ating inaasahan. Kaya nga siguro sabi ni Kuya Kim noon, ang buhay ay weather-weather lang. Diba? Parang kasi may changes yung buhay. Ibig sabihin, nagbabago. No? Araw-araw nagbabago yung buhay ng isang tao. Araw-araw nagbabago yung ating mga experiences. So, life is not always what it seems. Hindi ho laging masaya. No, may panahon na tayo ay malulungkot. Hindi naman laging malungkot. May panahon naman na tayo ay hahagakak sa tawa. Di ba? Iba-ibang klase, iba-ibang mga pagkakataon ang buhay na dumarating sa atin. Sa account doon sa verse 18, sabi doon, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. No? So, ang sabi diyan, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Alam natin na merong ganong story sa buhay ni Mary and Joseph. And Joseph was a bit older than Mary. No, kung ating bibigyan ng pansin yung kwentong ito. No, yung kanilang nakatakdang kasal, maaring ito ay inarrange ng kanilang mga pamilya. No, talagang kumbaga sa kultura noon, napakahalaga ng kanilang pagkilala sa kanilang pamilya, sa kulturang kanilang kinatatayuan during that time. Which is not common na sa panahon natin ngayon. No, ngayon kasi binibigyan ng dependence yung bawat isa sa kanilang mga decision making. So meron tayong mga pagdidesisyon na hinahayaan ng ating mga magulang na tayo yung magdesisyon, lalo kapag tayo ay mga adults na. No, meron na tayong capacity na gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. No, although ngayon, kahit hindi pa adult, yung mga teenager, meron na silang gusto na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Di ba? Yun yung generation sa panahon ngayon. So, their marriage may well have been arranged through family. Pero sabi nga po, no, sa panahon ng kanilang paghahanda o sa panahon ng kanilang preparation, nagkaroon ng iba't ibang mga suliranin. At ito po yung isang suliranin na kanilang nakaharap. Yung si Maria ay magbuntis kay Jesus. No? Ang tanong ngayong umaga, how do you tell someone
how do you tell someone's life is not what it seems? No? Paano mo sasabihin sa isang tao na yung buhay niya ay hindi talaga ganoon o hindi ayon sa kanyang inaasahan? No? Si Mary o si Joseph, yun yung kanyang karanasan. No? Ano kaya yung pwedeng masabi ng tao ngayon kung tayo yung tatayo sa katauhan ni Maria? No? Maaaring sabihin natin, Jose, Joseph, kailangan nating mag-usap, no? Kasi meron akong balita sa iyo na nangyari sa akin. At ako ay buntis at ito yung sinabi ng anghel sa akin, ako ay magsisilang ng isang Mesiyas o isang tagapagligtas. Siguro kung tayo yun ngayon, sa panahon natin ngayon nangyari ito, no, baka nasaktan tayo ni Jose. No, kasi hindi kapanipaniwala yung ganoong story na mapakinggan, no, lalo sa panahon ngayon. Pero ito ay nangyari sa unang Pasko. Ito yung nangyari sa unang pagkakataon na maranasan ng Kapaskuhan. At ito yung katotohanan sa buhay ni Jose na pinapakita na hindi lagi doon ayon sa inaasahan yung ating mga buhay o yung mga pangyayari sa ating mga buhay. Kung sabi po doon, life for Joseph was not what he had planned. Yung buhay niya ay hindi ayon doon sa kanyang pinaplano. No? Yung kanyang naisin na maging mapapangasawa, yung kanyang bride, yung kanyang magiging kasal, maaring may plano na si Joseph, di ba? Yung kanyang pamilya. Marahil kasama niya rin si Maria sa planong iyon. No? Yung kanilang magiging mga anak, kung ilan, yung kanyang makakasama at makakatuwang sa buhay, magiging kagalakan niya, no? Someone to grow old with, di ba? Someone who would be loyal and faithful sa buhay niya. Yun yung kanyang standard. Maaring yun yung kasama sa kanyang mga plano. Di ba? No? Until dumating yung pagkakataon na yung taong yun ay nagbalita ng isang balita na hindi niya inaasahan. No? Siya'y buntis, no? Siya'y nagdadarang tao, kagampan sa ating Panginoong Yesus. Sa isang lalaki, hindi po yun katanggap-tanggap. No? Para bang hindi akma sa kanyang sitwasyon. Kung gaano ka-gentleman itong si Jose, hindi bagay sa kanya yung balitang iyon. Pero yun po yung kalooban ng Diyos. No? Yun po yung gusto ng Diyos. Maaring sabihin natin na hindi ayon sa plano ni Jose yung kanyang naranasan, pero yun ay ayon sa plano ng Panginoon sa buhay niya. No? Meron daw pong kwento tungkol sa mga garbage collectors one time sa Paris during 1974. No? Nagulat daw yung mga garbage collectors o yung mga basurero na yung kanilang truck ay kinuha ng mga pulis, hinila ng mga pulis. Pati sila, nilabas sila doon sa kanilang truck at tinangay sila ng mga pulis. Siyempre, meron silang takot, pero nagulat sila dahil dinala sila nung mga pulis sa lugar kung saan nakatira yung presidente ng France. Diba? Ang ginawa pala at ang plano pala, sila ay maka-fellowship at makasama ng presidente sa isang almusal. No? Sa isang almusal. Sa isang kainan na kasama sila. So nagulat sila kasi yun daw yung unang Pasko na parang napakasaya dahil naranasan nilang makasama yung pinakamataas sa tungkulin sa kanilang lugar doon pa sa ganoong klase ng selebrasyon. No? Tandaan natin, life is not always what it look as if. Yung buhay po, hindi palagi ayon doon sa ating inaasahan. Yung buhay po, hindi palagi sang-ayon sa ating ninanais sa buhay. Pangalawa, life is full of change. Life is full of change.
Nung sabi doon sa verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. No? So, ang mga pagbabago ay normal sa buhay natin. And some changes are good. Di ba? Minsan yung mga pagbabago, it refresh our feelings, di ba? Nare-refresh tayo. Halimbawa, sa trabaho, bakit ba lumilipat ang isang empleyado ng trabaho ng isang kumpanya? Maaring ang isa sa mga dahilan, bukod sa mababang sweldo, ay maiba yung kanyang environment. No, something new. No, a breath of fresh air, ika nga, sabi nung iba. Yung magkaroon ka naman ng ibang simoy ng hangin. No, yung iba namang mga kasama, hindi lagi yung mga kasama mo nakakasawa na. Parang ganoon, di ba? Yung kasama mo sa kainan, yung pagka lumingon ka, yun ang makikita mo. Pag lumingon ka sa kaliwa, yun ang makikita mo. Nung gusto mo naman mga iba, yung iyong environment, no? So some changes are good. Pero alam din natin na some changes or some change are not so good. Hindi mabuti. Bagamat yung change o yung pagbabago is inevitable, hindi po napipigilan. No, kahit anong bagay, kahit anong mga plano natin sa buhay, kahit anong inaasahan natin, kahit ano yung ating marugdob na paghahanda sa anumang bagay, pag dumating yung pagbabago, hindi ho natin to mapipigilan. Di ba? Even death, no? Alam natin, it changes everything. Di ba? Kung meron mang isang bagay na mahirap harapin sa buhay, lalo sa isang sambahayan, ay yung pagharap sa kamatayan. No? Kasi totally, binabago nito yung buhay ng kanyang sambahayan. Halimbawa, yung namatay ay yung ating inaasahan sa buhay, no? Papaano yung pamilya? Di ba? Nagkakaroon ng talagang malaking pagbabago. Nagkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng isang sambahayan. So, change is inevitable. Bukod pa doon, yung mga bagay na pangkaraniwan sa ating mga buhay. We change our clothes. Diba? Nag-iiba tayo ng mga damit. No? Pagka panahon ng Kapaskuhan, yung iba siguro ugali na nabili ng mga bagong damit. Diba? At yung iba, pinamimigay na nila, o binibenta nila. Ang mahalaga doon, we change our clothes. Nagpapalit tayo ng damit. No, sana yung mga katabi natin nagpapalit talaga ng damit. Di ba? Mahirap pag araw-araw yung damit natin yung suot natin. No, bukod sa pagbibili ng bago, kahit hindi bago, kahit luma, magpalit tayo ng damit araw-araw. No, kailangan yan kasi nag-iiba yung amoy pagka hindi nagpapalit. Yan. So we change our hair color. Yung mga medyo nagkakaedad, no, nag-change ng kulay ng buhok. Lalo pagka marami na yung mga puti. No? Pag Christmas, marami nagpapariban pagka nakatanggap ng 13th month, di ba? Tingnan nyo yung mga katabi nyo. Kung bagong ribbon yan, ibig sabihin, wala na yung 13th month niyan. Nagastos niya na. No? Doon na nagamit sa ribbon, no, ng kanyang buhok. So, we change our hair color. No? Yung iba, ginagawa yun on a daily routine o on a regular routine. We change jobs, di ba? We change address, no? We change our phone numbers, lalo na kapag tayo ay nag-change ng mga gadgets, di ba? Pagka nag-upgrade tayo ng ating mga gadget, talagang yung iba minsan, naiiba na rin yung number, yung numero. We change cars, no? Lalo yung mga kalalakihan, usually ang mga lalaki, ang talagang weaknesses niyan ay yung mga sasakyan, di ba? Yung bang pambili mo na lang ng pagkain, ibibili mo pa ng gulong, di ba? May mga memes kasi sa Facebook, minsan makita natin yung mga ganun. So, we change things sa ating mga buhay. So, life, sabi nga, is full of change whether we want it or not. Hindi ko pala nalipat. No?
life is full of change whether we want it or not. No? Ang buhay daw po ay puno ng pagbabago. Kaya gusto mo o hindi mo gusto, magbabago yung buhay. So, Joseph was looking forward to a wedding. Ang inaasahan ni Jose ay kasal, hindi birthday party, hindi binyag. Diba? Pero yung kanyang kinabiglang balita ay buntis yung kanyang papakasalan. So parang mauuna pa na binyagan yung kanilang baby kaysa sila ay makasal. Diba? Minsan ganun yung sitwasyon sa panahon ngayon eh. No, nauuna yung binyag ng bata. Wala pa akong experience na sinabay yung binyag at saka yung kasal. No, uunahin muna yung binyag ng bata bago yung kasal. No? So may mga ganung mga pangyayari, may mga ganung mga pagkakataon. So Joseph and Mary, yun yung plano, no? Marami na silang investment, naglagay na ng mga nagbalita na, nagpakalat na ng mga imbitasyon, no? Nagbigay na ng lahat ng mga bagay na kailangang ibigay. Meron ng kahandaan sa lahat ng bagay, sa reception, no, sa lugar ng wedding, lahat ng mga paghahanda ginawa na nila. Pero kailangan nilang baguhin dahil sa isang malaking pagbabago. Parang ganun yung picture, di ba? Parang ganun yung larawan ng karanasan ni Joseph at ni Mary. Sa panahon natin ngayon, kung maaring mangyayari yung mga ganung mga bagay. Pero ito yung susi, no? The key is we have to wait to hear from God before making our decisions. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating palagi na pakinggan ang Diyos sa buhay natin before we make decisions. Diba? Lalo na kapag tayo ay full of emotions. No? Laging malaki yung chance na mali yung ating mga decisions. So we need to listen to God's advice. We need to hear God's voice bago natin pagdesisyonan ang isang bagay. No, maaring maunawaan natin si Jose, yung kanyang iniisip. No, Mary comes and says, "I'm pregnant." No, dumating sa kanya si Maria na nagsabi na ako ay buntis. At ang sabi ng anghel, no, ito ay galing sa Diyos, kaya walang problema. No, parang yun yung term ni Maria. Yun yung parang laman ng termino ni Maria. So, maaring iniisip ni Jose ito. Pero kung bibigyan katwiran ni Jose, lahat naman ng mga bata galing sa Diyos, di ba? Wala namang galing sa iba. No? Lahat naman yan galing sa Panginoon. No? Kung pilosopo si Jose, yun ang sasagot niya kay Maria. No? Pero alam natin sa kwento na ganoon na lang kabuti itong si Jose at tinanggap niya kung ano yung mga pagbabago na nangyari biglaan sa kanyang buhay. No? Tinanggap niya yung mga bagay na bago doon sa kanyang plano at sa kanyang inaasahan. So, what about us? No? What about you? You have experienced life's wrong turns? No? Naranasan ba natin yung mga changes na ito sa buhay natin? Ano ba yung mga nai-imagine nyo, mga wrong turns sa buhay, no, na nangyari rin sa atin sa mga nakalipas na mga panahon? No, tayo ba ay naghangad ng miracle ng Diyos sa panahon na naranasan natin yung mga wrong turns na iyon ng buhay? Tandaan natin, life is full of change as well. No? We may never found what we are searching for. Pero tandaan natin, ang Diyos lagi nating kasama sa lahat ng mga pagbabagong iyon sa buhay natin. No? So we need also to understand that life's dilemmas make way for God's miracles. Ano bang ibig sabihin ng dilemmas? No? Yung dilemmas ay yung mga problema na regular na nating kinakaharap sa buhay. No? Yung suliranin na palagi nating nararanasan sa buhay. So, life's problems or dilemma make way for God's miracles. Sabi doon sa verse 21, no, magsisilang siya ng isang batang lalaki
At Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So Matthew 1:21 and 22. Ibahin nyo na lang po yung nandoon sa note. So while Joseph is considering one of life's dilemmas, the angel tells him, "For the child within her has been conceived by the Holy Spirit." No? So habang iniisip ni Jose at pinagbubulay-bulayan niya yung kanyang problemang kinakaharap sa kanilang relasyon ni Maria, no, sa biglaang pagbabago dahil sa sitwasyon ni Maria na siya'y biglang kagampan, bagamat walang nangyayari sa kanilang sexual na relasyon, no, kinausap siya ng anghel ng Diyos sa panaginip para ipakilala na ito na dinadala ni Maria ay galing sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano kaya yung pakiramdam ni Jose during this time? No? Lumugar nga tayo sa paanan ni Jose, tapos ilagay natin yung sitwasyon na ito sa panahon ngayon. Di ba? Siguro, marami sa atin mag-quit na lang. Ayoko na. Ayawan na. No? Sabihin natin kay Maria, mag-asawa ka na lang ng iba. Humanap ka ng makikinig sa iyo. Humanap ka ng maniniwala sa iyo na yung anak mo na nasa iyong tiyan ay galing sa Diyos. No? Maaring gano'n yung sitwasyon. Maaring sumuko na tayo sa mga bagay na ating nakakaharap sa buhay. No? So, naramdaman na ba natin yung mga bagay na yon? Have you ever felt like quitting, no, sa ating buhay? Maaring sabihin natin, saan ko ba naramdaman yung gantong pakiramdam? Maaring naramdaman ko to sa aking trabaho, no, sa aking marital relationship, sa aking mga anak, sa aking pag-aaral, no, sa aking mga relasyon, sa aking kapwa, o kaya naman sa aking buhay. No? We felt like quitting. Minsan, kapag tayo ay nakakaramdam ng mga problema sa buhay, nakaka-encounter ng mga dilemmas ng buhay, we felt like quitting. Gusto na nating sumuko. No? Ano pa si Jose? Di ba? Ang bigat ng karanasan niya at pwede niya nang iwan si Maria anytime bilang isang lalaki. Pero mahal niya si Maria. No? Ganoon niya kamahal si Maria. Meron daw pong isang kwento na sinulat ni Arthur Gordon na may title na A Touch of Wonder of a Man Who Have Been Stricken with Polio at Age 3. Yan. Yun daw pong isang bata na pinanganak na may polio. At the age of 3, iniwan siya ng kanyang mga magulang, no, sa isang ospital sa New York. At ang sabi ng kwento, pagkaiwan sa kanya sa ospital, he was taken to his foster family. Merong umampon sa kanyang isang pamilya na dinala siya sa isang medyo warmer climate na lugar. Sabi nung kwento ay sa Georgia daw. Doon medyo mainit kumpara sa kanyang kinalalagyan. At ayon doon sa kwento, ang hope ng kanyang foster family ay mag-improve yung kanyang sitwasyon. Na siya ay may polio, pero sa atin during the old time, di ba? Nung panahon namin, kapag may polio, talagang halos wala nang cure, wala nang pag-asa. Pero ngayon, kahit papaano, yung mga baby, kapag pinapanganak, may newborn screening, naaagapan kapag may mga indicators ng polio problem. Nung mayroon na rin mga pinapatak sa mga bata, mga immunization para sa polio. So, itong batang ito, yung 3-year-old boy, ay dinala doon sa kanyang mga foster family. At dumating yung time na meron ding isang elderly woman na nag-alaga sa kanya. Naging foster parent niya. No? At ito yung nagtiyaga sa kanya ng buong puso.
Sabi po nung kwento, habang pinapalaki ng babaeng ito, ang pangalan niya ay si Maum Jin. No? Ang ginagawa niya, minamassage niya araw-araw yung tuhod at mga paa ng bata. No? Lagi niyang ginagawa yun. Tapos, lahat ng pwedeng therapy magawa niya, ginagawa niya doon sa bata, hoping na gumaling at bumalik sa normal at makalakad ng normal yung bata. Alam niyo po, sa pagnanais ng babaeng ito na makalakad yung bata, na teenager na during that time, no, sa kanyang pagpapalaki, nanaginip yung babae. At ang panaginip niya, no, ang sabi daw sa kanya ng Diyos ay makakalakad yung kanyang alaga. Makakalakad yung kanyang anak-anakan. No, kaya one time, ang ginawa niya, dinala niya sa labas yung kanyang alaga, yung may polio. At ang sabi niya, sabi nung kwento, kinuha niya yung braces nung kanyang anak-anakan, at ang sabi niya sa kanyang anak-anakan, lumapit ka sa akin. You take step, maglakad ka. No? Takot yung kanyang anak-anakan. Kasi sabi niya, hindi ako makakalakad, hindi ko kaya. No? Ganto na ako, hindi ko kayang maglakad. Pero lalong nilaksan nung babae yung kanyang boses na parang galit. Lumakad ka. No? Pumunta ka sa akin. Nung umiiyak na yung kabataan na yun, yung kanyang anak-anakan, unti-unti lumalapit sa kanya. O sabi nung kwento, nakalapit sa kanya, nakarating sa kanya yung bata. No? Nakarating sa pamamagitan ng kanyang sariling step sa kanya, doon sa kanyang nanay-nanayan, itong batang may polio. Sabi po nung kwento, it takes 2 years bago naging normal yung paglakad ng kabataang yun. At least, nagbalik siya sa normal. Nakalakad siya. No? Nakabalik siya sa normal niyang paglakad. Mga kapatid, sa ating pong mga buhay, no? Are we allowing God the opportunity to speak to and through you? Hinahayaan ba nating kausapin tayo ng Diyos o gamitin tayo ng Diyos para mangusap sa ibang tao? Are you ready to receive His miracle for you? No? Ang Diyos naman gumagawa ng paraan para ipakita sa atin yung kanyang mahiwagang pagkilos. Iba't ibang kaparaanan. Maaring hindi katulad ng kaparaanan niya kay Joseph, maaring hindi katulad ng kaparaanan niya dito sa batang ito na may polio, no? Pero merong ibang kaparaanan ng Panginoon. No, I remember yung ating mga kapatid na Flora, di ba? Kung merong nakakilala dito, siguro yung iba hindi na. Yung kanilang pangalawang anak, bunso. Tama ba, bunso? Si Alin, no? Yung pangalawa. Si Alin ay nagkaroon siya ng bukol sa utak. Maliit pa siya. Sabi ng doktor sa kanyang mga magulang, hindi na siya, kailangan niyang operahan. At yung operation niya, dalawa lang yung pwedeng mangyari. It's either matanggal yung tumor sa utak niya, magiging gulay siya. O kaya naman yung isa, mamatay. So dalawa lang. Mabubuhay na gulay or mamamatay. So humingi yung family ng panalangin. Pinag-pray din niya ng church si Allen. Alam niyo po, after ng kanyang operation, as good as normal si Allen. No? Naulit pa yun eh. 'Di ba? Naulit pa. Isa pang pagkakataon, the same situation sa kanya kasi merong pang lumabas na ibang mga tumor. Same scenario. Pero nanalig ang pamilya sa Panginoon, sa gagawin ng Panginoon para kay Allen at pinakita ng Diyos na walang imposible sa kanya. Gumaling po si Allen. No? At ngayon po, meron na siyang sariling pamilya niya. Amen? No? Ganon kabuti ang Diyos at ganoon yung kanyang miracle sa buhay natin. No? Minsan,
hindi natin makita kung gaano at paano gumagawa at kumikilos ang Diyos sa atin through our dilemmas, through our problems. No? Pero laging may paraan ang Diyos para ipahayag yung kanyang miracles. Sabi nga po, di ba? Life's dilemmas make way for God's miracles. Life dilemmas make way for God's miracles. Hindi ho tayo pinapahirapan ng mga problema sa buhay. Hindi ho tayo pinapahirapan ng Diyos if we encounter life's dilemma. No? Ito po yung paraan ng Diyos, isipin natin, para kumilos siya sa buhay natin, para sa kanyang mga mahimalang pagkilos. Ito po yung karanasan ni Joseph. And lastly, life is best lived by expecting the unexpected. Life is best lived by expecting the unexpected. Sabi po doon sa verse 24 and 25, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. No, tandaan po natin, no, ayon na rin sa ating mga naging mga pag-aaral, God uses ordinary people, people like Mary and Joseph, to do extraordinary things in life. No? To do extraordinary things in life. No, maaring sabihin natin that Joseph did not grow up thinking, no, na ako yung magiging tatay ng Mesiyas. Diba? Sino ba naman yung mga ngarap nun? Lalo during that time. Diba, na lalaki ka, tatanda ka, magkakaroon ka ng asawa o makakapangasawa ka, tapos ikaw yung magiging tatay ng tagapagligtas. Kahit naman sabihin natin na yun ay beyond sa capacity ng ating pag-iisip, no? At yun ang plano ng Diyos, mahirap namang isipin ng mga tao yung mga bagay na ganoon. Walang taong mag-iisip ng ganoon. Di ba? Although merong mga tao sa Biblia, halimbawa si Ana, di ba? O si Hana, during the time ng kanyang pagnanais na magkaanak, no, dinedikit niya na sa Panginoon yung kanyang anak. Sabi niya, maglilingkod siya sa iyo, Panginoon. No? Kaya yun naman yung ginawa, di ba? Pero marahil sa buhay ni Joseph, hindi niya papalanuhin yun. No? Hindi niya papalanuhin magkaroon ng pamilya at magkaroon ng anak na tagapagligtas. No? Maaring ganoon sa isang normal na tao. So, when he was engaged to marry, he did not think that I am going to get married and raise the Messiah. No? Hindi sumagi iyon sa kanyang wildest imagination. He just wanted to get by in life. Yung magkaroon ng normal na buhay, magkaroon ng ikasal, magkaroon ng mga anak, to provide for them sa lahat ng kanilang mga kailangan, sa pamamagitan ng decent living, no? At magkaroon ng kasama sa buhay, sa kanilang pagtanda, yung mga ganong mga bagay ba, yung normal sa buhay ng isang tao. Pero hindi po iyon yung bagay na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Yun yung ini-expect niya, pero unexpected yung dumating sa kanya. God delights in blessing us with the unexpected. Sabi niyan, the miracle none thought was possible. No? Yung himala na hindi iniisip ng mga tao na posibleng mangyari, but we all know that nothing is impossible to God. Diba? Hindi natin iisipin, hindi mangyayari yan, pero walang imposible sa Diyos. Yung nangyari kay Joseph, still, it can happen sa panahon natin ngayon. Siguro ibang version na. Diba? Pero yung miracle na nangyari sa kanya, we can also face miracles. We can experience miracles from God. So for Joseph, he was the dad to the Son of God. No? Maaring ganoon yung kanyang karanasan, no, unique. No, yung babae,
na nag-alaga ng isang polio victim or polio sick na bata, si Mount Jean, no? It was the miracle of seeing this young man walk again, overcoming his polio. Miracle din para sa kanya na makita yung kanyang anak-anakang makalakad mula sa pagkakaroon ng polio. Ganoon din yung himala kay Joseph na siya ay gamitin ng Diyos para maging ama ng tagapagligtas. No, this Christmas, what is the blessing God has for you? Ano kaya yung blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon? No, malamang yan, unexpected blessing. Amen? Diba? Kasi kahit umasa tayo sa bagay na igagawin ng Diyos sa buhay natin, we should always think na ang Diyos, no, He give unexpected blessings, unexpected things sa ating mga buhay. What is His miracle in your life when it seems life has taken a wrong turn? Ano kaya yung himala ng Diyos sa buhay natin na alam natin yung buhay, laging merong kinakaharap na mga, sabi nga ay mga wrong turns, mga biglang changes sa buhay. Di ba? Sabi nung ating pag-aaral, life is not always what it seems. No, yung buhay hindi lagi ayon sa ating inaasahan. Life is full of change or changes. Puno ng pagbabago yung buhay. No, hindi laging ganito yung ating buhay. So ang prayer natin na bawat isa sa atin, no, magkaroon ng sabi nga pananalig sa Diyos na yung gagawin ng Panginoon sa atin ay ipagkaloob niya at bigyan tayo ng Diyos ng kalakas at karunungan, tanggapin yung mga bagay na nais niyang ibigay at ipagkaloob sa atin. Life's dilemmas make way for God's miracles, and life is best lived by expecting the unexpected. So, sana talagang gawin nating magtiwala sa Diyos sa ating buhay. Gawin nating pagtiwalaan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ho malungkot ang magdiwang ng Pasko ng walang pera, walang mga bago. Hindi ho malungkot ipagdiwang yung Pasko na wala yung ating tradisyon o kinasanayan. No? Yung bawat selebrasyon, kahit ng Kapaskuhan, tandaan natin, no, ang Diyos laging kumikilos sa buhay natin. He makes His miracles. He works unexpectedly sa mga bagay sa buhay natin. Mga bagay na hindi natin inaasahan na biglang pagkilos ng Diyos sa atin. Ano lang kailangan natin gawin? Kailangan nating maniwala, manalig sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa mga paalala mo sa amin that we need to trust you, Panginoon, lalo doon sa mga wrong turns ng aming mga buhay. We thank you, Diyos, dahil alam namin na mahirap humarap sa mga biglaang pagbabago ng buhay. We thank you, Panginoon, dahil nandiyan ka lagi na umaalalay sa amin. Lord, sa mga anak mo ngayon na nandito, na until now ay devastated or saddened, Panginoon, malungkot, maraming question sa isip, may mga bagay na agam-agam sa puso, Panginoon, dahil sa mga biglaang mga wrong turn ng buhay, yung mga changes ng buhay. Lord, give them strength. Bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng patuloy na lakas para tumayo, para gawin yung nais mong gawin ng buhay nila. We pray for them, Lord. We pray for healing. We pray for strength. We pray for wisdom, na patuloy mo silang ibabangon, Panginoon. Patuloy mo silang itatayo dahil kasama kanila sa buhay nila, Panginoon. Lagi lang nilang tingnan, Panginoon, na Ikaw ay kumikilos sa kanila sa lahat at iba't ibang kaparaanan sa buhay. Mahirap man harapin yung mga pagbabago, mahirap man harapin, Panginoon,
even yung mga dilemmas sa buhay namin, but still, we believe in you. We believe in your miracles. We believe, Lord, sa iyong kapangyarihan sa buhay namin. We thank you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagsama sa amin, sa aming gawain ng pagsamba. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, sa pamamagitan po ng iyong paalala, buwas sa iyong mga salita ay magsilbing gabay namin, lalo Panginoon sa aming mga pang-araw-araw na buhay na kinakahanap yung maraming mga pagbabago. Yung mga pagbabago na hindi namin inaasahan, dakilang Ama. Bigyan mo kami ng lakas at ng patuloy na patnubay sa bawat araw. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-iwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, at ikaw po ang sumama sa amin sa buong isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, ikaw po ang mabigyan namin ng kapurihan. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.